Good afternoon mga people. So papakita ko sa iyo yung sa iyo at sa inyo yung simpleng pag drive lang dito sa Canada kung baguhan kayo. So bali yung usual thing na ginagawa ng driver pag salpak nyo dito sa car, chine-check muna yung wiper, gumagana, tapos yung mga ilaw ninyo, tapos pag upo ninyo dito sa sa driver seat, pagpasok ninyo, sara nyo. Ang unang gagawin is put on your yung seat belt nyo. Ayan. So ayan, pagka lagay nyo ng seat belt ninyo, check nyo yung yung mga mirror nyo front, yan, at saka yung mirror dun sa back. Tapos mga simple lang yung basic lang ko sa inyo. And then yung susi dito nyo ilalagay yung susi dito, yan, tapos paandarin nyo siya. Yan. Usually ako kasi kapag nagpapaandar ako ng sasakyan, inuurong ko muna yung ko, i-check ko yung accelerator. Yeah. Yeah, at saka yung preno. Yan. Usually pag andar ko ng susi, pag turn on ko, tinatapakan ko yung ang tawag dito, yung brake. Ayan, andyan yung ito yung accelerator, ito yung brake. So pag turn on ko ng ng car, susi, naka-brake siya. Tapos hihilain ko yung balik. Ayan. As long as makaya yung i-reach yung paa nyo doon. So ayun na yung yung basic. Tapos check nyo yung check nyo yung left and right nyo na ilaw, at saka yung kung gumagana ba. Tapos pa ba? Tapos kapag pag umandar kayo, forward na kayo, check nyo yung yung shoulder. Yan, kasi kapag nag-exam na kayo ng G2 na kayo, kasama nyo na yung instructor ninyo, hindi pa naman kayo pwede sa highway mag-drive. Diyan lang kayo sa mga street. Kaya mas importante yung pag nag-shoulder check kayo, especially, tsaka yung kailangan nyo yung mirror ninyo dito sa may driver seat. Makikita nyo yan. Kailangan itong mirror na to, yung isang handle lang doon sa likod ang nakikita nyo. Tapos yung mirror ninyo doon sa kanan, bali ito yung kanan. So ayan. Bali, kung nakikita nyo, yung dalawang handle doon sa labas, nakikita ko. So, yan yung technique dito. So, bago kayo mag-start, i-adjust nyo muna yung mga mirror nyo. At saka yung mirror dito sa sa front niya. Ayan. So, yan yung mga tips dito nung nag-drive pa lang ako, nung panibago pa lang ako. So, at saka kung maaari, kung nagpapaturo kayo sa instructor nyo, huwag kayo mag-music. Ayan. Make it sure din na yung hair ninyo nakapusod ganito, or yung naka-ponytail kayo. Kaya pag turn nyo dun sa left, or pag turn nyo dun sa right, makikita ng instructor ninyo na nagmo-move yung head ninyo. Kasi kung isa din yan sa factors na para kang alerto, or alam mo yung ginagawa mo, gano'n. Yung sumusunod ka sa rules sa driving dito sa Canada. So ayun. So hindi ko muna ituturo sa inyo yung kung ano yung minsan ginagawa ko. Naglalagay pa ako ng tawag dito pag mag-i-snow. So, meron ako nitong
Meron ako nitong windshield wash na ginagamit ko kapag nag-i-snow na siya. Lalagyan mo siya para kapag icy yung harapan mo, yung windshield mo, makakatulong yan sa pag-wipe ng tutanggal ng mga tubig na tsaka yung mga yellow, ganon. Yan, so, malayo na tayo. So, ayun lang. Tsaka, ano pa ba, kailangan komportable ka din doon sa inuupuan mo. Yan. Kung hindi ka naman komportable, pwede kang magdala ng sarili mong pang-unan, gano'n. Kasi ako mayroon akong sarili ginagamit. Kasi minsan masakit sa likod, so may unan akong ginagamit. Kaya nilalagay ko lang sa likod ko. So, ayan. At saka nga pala yung busina ninyo, check nyo din kung gumagana. Ganyan. Ito yung pag nag-start ka ng pag nag-start ka ng mag-G2. Kasi kung G1 ka pa lang, so more on written exam magte-test ka dito sa Canada. So, tatlo yan, may G1, G2, at saka G. Yan. So, yan, kailangan na maipasa nyo yung G1, tapos yung road test nyo sa G2, tapos mag-ready ka na after G2 mo, wait ka lang a few months, at kaya mo nang mag-highway, pwede ka na mag-take ng G, para professionally ka na, full-fledged license, driver ka na dito sa Canada. So, yan. So, bali, yun lang po. Kasi tsaka wag nyo kakalimutan pala yung yung mga kailangan aware kayo sa sa signs and symbol dito sa Canada. Sa bagay, kapag magte-take naman kayo ng exam, pag ready ka na mag-take ng exam, ng test sa MTO, lahat yun magre-review ka sa mga sign and symbols. Madali lang, lalo na kung driver ka sa Pilipinas, tapos dito ka drive ka ulit, kayang-kaya mo na lang. Pero kung maaari lang sana yung pag-drive mo doon sa Pilipinas, wag mong gawin dito kung masyado kang sobrang ka na sa Pilipinas mag-drive. Wag mong gagawin dito kasi iba yung klase ng pag-drive dito sa sa Canada. Dito. Sa ibang part ng Canada, iba yung way of nila, yung driving nila. Yan. Yeah, pero nasanay kasi akong mag-drive dito sa sa Ontario. But sa Vancouver, nakata-drive na din ako. Parang similar din siya sa Ontario. So, yan. Yan. Pero sa Montreal at saka sa ibang lugar, hindi ko pa alam. Kasi iba yung way nila. Yan. So, ganun. Tsaka papainit nyo din yung car ninyo kung mag-start na kayo mag-drive. Kahit 10 to 15 minutes maximum. Yan na lang. Pero kung gusto nyo mainit, much better na laan kayo ng time. Ganun. So, ayun. So, bali yung mga basic lang naman kapag nagda-drive ka, ang tuturo nila din sa inyo. Kapag nag-G2 na kayo, yung sa parallel parking, ganyan, yung kung ilan yung pag-count mo doon sa manibela mo, pag nag-reverse ka din. So, yan, kailangan pay attention ka din sa palagi doon sa instructor mo. Yan. Since na binayaran mo yung instructor mo, di ba? Mahal din kaya makinig ka na lang sa kanya. Kasi after that, yung natutunan mo, para din naman sa iyo yan. So, yan. So, ganun lang po. So, kung marami ka ng experience, ka pa rin, magbasa-basa ka pa rin. Kasi may iba na, na hindi na nagbabasa, tapos nag-exam sila, wala, nagre-retake sila kasi hindi nila dinidibdib yung kung ano yung binasa nila, gano'n.
sayang naman kung bumagsak ka doon sa ano, sa G2 mo. Siguro kung okay lang naman sila bumagsak doon sa first, sa G1 ka sa exam, kasi pwede mo mag-retake. Sa G2 din pwede mag-retake, kailang mahal. So,